Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin itong reaction, opinion itong post ng Hello Pinas. Payag ito ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. Sabi niya, sayang oras at nakakahiya. Inamin ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya na isang beses lang siyang nanood sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Rimulya, may napanood siyang bahagi ng pagdinig kung saan may isang senador na nagtatanong sa opisyal ng National Bureau of Investigation, ngunit hindi na umano siya nagpatuloy sa panunod. Sabi niya, isang beses lang ako nanood ng impeachment, di ko kaya. Bakit? May nakita akong isang senador nagtatanong sa NBI, hindi ko kaya. Sayang sa oras at saka nakakaya. So, sino bang may pakana ng impeachment? Kung si Congressman Edgar Eresipa ang tanungin natin, sabi niya, impeachment of VP Sara is a grand design of the Marcos Jr. administration para mawala sa landas nila si VP Sara dahil takot na takot sila na maging presidente si VP Sara sa 2028. Agree ba kayo kay Congressman Erese? Ako, agree ako. Tama yun. So, Ombudsman, hindi ba kasama siya sa Marcos admin? Sino ang appointing authority niya? Kaya itong pagka-appoint ni Boying Rimulya sa Ombudsman, according to Attorney Edwin Lacerda, ang dating spokesperson ng Aquino administration, insurance policy ni PBBM itong si Rimulya para in kasong kasuhan si Marcos Jr. sa 2028, meron ng sasagang sa mga kaso. Yan ang opinion ni Attorney Edwin Lacerda, and I agree with that opinion. May nabasa akong post na sa 2028 daw wala namang immunity si PBBM. Handa daw si Rimulya na imbestigahan kung may magsampa ng kaso kay PBBM. Pag wala na siyang immunity, handa daw niyang imbestigahan basta may due process. Maniwala ka. Ako hindi, wala na akong paniniwalaan tong sinasabi ni Rimulya. Okay, bakit hindi niya kaya? Bakit nakakaya? I don't know. Kasi NBI, kung ako ang tatanungin nyo is, ang nakakaya NBI? I don't know kung anong ibig niyong sabihin yung nakakaya. Ang pagkakaintindi ko sa nakakaya, itong NBI present ng dalawang testigo. Yung isa tinatawag na expert, 2 weeks lang ang kanyang training. Paano ka naging expert sa 2 weeks lang na training? So nakakaya nga yung unang testigo at wala namang irrelevant sa kaso. Kasi yung sinasabi lang niya existence ng video. Alam naman ng lahat na may video. Hindi naman tinatanggi ng kampo ni VP Sara na mayroon siyang video na gano'n na nagbabanta siya. Oh. So anong napatunayan ng unang witness, si Kalilong? Kaya yun, nakakaya. Mas lalong nakakaya ang pangalawa. Regional Director. Nung tinanong kung may direct knowledge siya, si Atty. Lotto, sa assassin na posibleng kinontrata ni VP Sara, anong sagot niya? Wala siyang personal knowledge. O yun ang mga nakakaya. As in, walang napatunayan. The burden of proof is on the prosecution. Anong napatunayan nila after 6 days? To me, wala. Kasi ang dapat i-present nila, yung tao, supposedly, allegedly, na hinar ni VP Sara para tumbahin o i-assassinate yung tatlong personalities na pinagbantaan ni VP Sara. So far wala eh. So sa Martes, last witness nila si NBI Director Matibag. May ala fireworks daw na pasabog niya. Ano ba yung pasabog niya? Kung ang pasabog niya is magbibigay siya ng statement personal knowledge niya na may kilala siyang tao na hinire ni VP Sara, ayun ang pasabog. Kailan kung ang sasabihin niya yung mga pagmumura, mga repeat, sa nakikita ko
ang sasabihin ni NBI Director kung ano ang sinabi ni Kalilong at ano rin ang sinabi ni Attorney Lutok. Ganun lang ang tingin ko. Not unless na may hinandang pasabog yung direct knowledge sa na-hire na assassin ni BP Sara. Aside from that, wala na. Magiging instead na pasabog, quitis, dads. Kaya sige po, Ombudsman Rimulya, tama naman in a way yung sabi mo na sayang. Yes, sayang ang oras, sayang ang gastos ng taong bayan. Sino bang nagbabayad? Sinong gumagastos sa impeachment? Di ba taong bayan? Oh, sayang nga. Dahil walang katuturan itong impeachment trial, political agenda ito para maalis si BP Sara sa pwesto at hindi na makatakbo sa 2028. But nagkakamali sila. Hindi nila kayang i-convict si BP Sara sa impeachment trial na ito. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Lacson, nangangalap na umano ng mga testigo at ebidensya laban kay Senator Cayetano upang masigurong makulong ito. Ibinida ni Senator Ping Lacson na nangangalap na siya ng mga testigo at ebidensya upang makabuo aniya ng kaso laban kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, handa umano Ayon kay Lacson, handa umano ang mga ito na magbigay ng impormasyon at ebidensya upang mapanagot si Senator Cayetano. As of this morning, sabi, post ni Lacson ito, I'm still counting informants and witnesses, directly or through intermediaries, willing to provide information and evidence to put him in his proper place, the Payatas, Quezon City Jail. Binigyan din ni Lacson na ipagtatanggol niya ang kanyang integridad matapos umano siyang atakihin ni Cayetano. Nauna rito, question ni Senator Cayetano ang paglaki ng net worth ni Lacson at inakusahan ang administrasyon ng paggamit umano ng kuyog kaso kulong. Grabe ano? KKK. Kuyog kaso kulong laban sa mga kritiko. Bilang tugon, muling inakusahan ni Lacson si Cayetano sa umano'y 6.79 bilyong budget insertions at iba pang irregularidad na mariin namang itinanggi ng senador. So, grabe na talagang grabe na ang bangayan sa politika natin ngayon. 66 years old na ako, marami ng administrasyon na napagdanan ko. Ngayon lang ito nangyari. Grabing divided na ang ating bansa dahil sa mahinang leadership ng ating Pangulo. So, ayun, kuyog, kaso, kulong. Agree ako niyan. Oh, sinong napakulong? Mga mastermind napakulong ba? Ala, mga dilis ang napakulong nila. Ex-Senator Revilla, kung meron man siyang nalustay, maliit lang compared sa mga masterminds. Jinggoy, ganon din yun. Lalo na si Senator Marcoleta. Anong kinalaman ni Senator Marcoleta sa flood control na yan? Ang kanya lang kasalanan ay makulit siya sa pag-iimbestiga ng flood control scam. Yun lang kasalanan niya. Kaya kinulong siya ngayon. Kaya agree ako. KKK, kuyog, kaso, kulong. Sige, gawin nyo. Kasuhan nyo. Then ikulong nyo si Senator Cayetano. After that, who is next? Uubusin nilang mga minority senators. Sige lang, may hangganan din ang lahat. Hindi naman kayo forever nasa poder. Malapit na po ang 2028. Sige, i-convict nyo si BP Sara kung kaya ninyo. Kaya lang, yung impeachment math, wala. Talunan sila. Bakit? They need 16 votes to convict the Vice President. Ilan lang sila? 13 lang eh. Hindi pa sila nakakasigurado na yung 13 boboto lahat ng conviction. So anong magagawa nila? Wala. Kaya malala ko yung statement ni Erwin Tulfo. Naawa daw siya kay BP Sara at ang kanyang mga anak. Dahil ang biktima daw dito sa impeachment trial is si BP Sara. Huwag na kayong maawa. Sanay na si BP Sara sa inyong panggigipit. It's been 3 years.
na ginigipit nyo si VP Sara hanggang ngayon, standing pa rin siya. Last woman standing. Wag na kayo maawa kayo sa inyong mga sarili. Dahil malapit ng pagtutuos, sabi ng aming Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. Malapit na. Kaya, sige lang, laban lang, Senator Alan Peter Cayetano. Yung sinasabi nilang ebidensya, yan, Southeast Asian Games, o Senate Building, kung ano pa. Anyway, ang Diyos po ay hindi natutulog. Nakikita niya kung sino yung mga magnanakaw. Lahat tayo, wala tayong maitago sa Diyos. Kasi ang illustration ko dyan, bawat buhay natin, may CCTV camera inassign ng Panginoon. Yung mata ng Diyos nakatutok. All-knowing, basta, all-knowing, omniscient, everywhere, nandyan ang Panginoon, nakikita niya. Kaya yung mga maleta gang, nako, sige kayong tanggi niyan. Pwede kayong makalusot sa court of law. Yung korte, pwede kayong hindi maparusahan pagdating ng panahon, pagharap sa hukuman ng Diyos. Diyan na, vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Kaya relax lang po tayo. God is in control. Bakit nangyayari ito? Lalo na yung pagkakulong ni Senator Jinggoy Marcoleta, sino pa, Mike Defensor, baka bukas makalawa, yan, Cayetano na naman. Kailang may hangganan din ang lahat. Hintayin natin ang respect ng Panginoon laban sa kanila. Bigyan natin ng reaction opinion itong post. Dalawang post ito, Inquirer at saka One News or TV5. Nakakapagtaka dahil parang first time ko itong makabasa ng post. Ng post na ito is sinasabi nila ang totoo, bumagsak ang rating, trust rating ni PBBM, samantalang si VP Sara nangunguna, na-maintain niya. Baka sarili ko lang itong obserbasyon, baka ang iba niya. Basta usually basta mainstream media, Inquirer, TV5, Philippine Star, kung ano ang maganda kay PBBM pinapublish. Yung kay VP Sara hindi masyado. Ang negative ni VP Sara ang pinapublish. But this time around, parang nagbabago na ang ihip ng hangin. Ito, ang caption dito is PBBM trust rating falls, bumagsak. Yan, sinasabi nila ang totoo. To 34%, VP Sara maintains 57 ratings. SWS survey. O di ba masarap basahin dahil panalo si VP Sara. Sinasabi nila kung ano ang totoo. Sana ganito palagi. Yung patas lang ba? Kaya lang, ulitin ko, obserbasyon ko lang itong tatlong mainstream media, kung ano ang maganda para kay PBM, yan ang hina-highlight palagi. Kung ano ang negative kay VP Sara, yan ang pinapakita. But this time, parang himala. Kung ano ang totoo, yun ang sinabi. Na-maintain ni VP Sara ang kanyang trust rating. Samantala si PBBM bumabagsak, 34 na lang. A year ago, ang trust rating niya sa SWS noong July of 2024, 64% ang kanyang trust rating. Ngayon 34 na lang. Pababa yung ito, trust rating ito, iba naman, net satisfaction rating. Si BBM negative 7 ang kanyang net satisfaction rating. Si VP Sara is positive 31. Wow. Maintains. Na maalala ko yung pahayag ni Professor Clarita Carlos. Sabi niya a few months ago, if VP Sara maintains her numbers, she will become the president in 2028. Sa ngayon hindi lang namimintin, napapataas pa niya. Sana magdilang anghel si Professor Clarita Carlos at ito namang mainstream media, sana ganito na palagi, na patas lang, wala mo nang papaboran. Malay nyo, magkakatotoo na maging presidente si VP Sara, wala kayong alalahanin. Kasi hindi naman forever ang nasa palasyo ngayon. Maliban lang
kung ituloy nila yung plano nila na charter change. Di ba yan ang naisiwalat bago itong impeachment trial ni BP Sara? Ayun, charter change kuno. Mabuti na lang na booking at ngayon medyo tahimik na sila. So, natapos na ang 6 na araw ng impeachment trial ni BP Sara. Ano ba? May napatunayan na ba ang depensa? Kung ako yung tatanungin, may napatunayan na ba ang prosecution? Kung ako ang tatanungin, halos wala pa. Yung Article 4 na ito na grave threat, wala. Tingin ko talunan na sila. Not unless, may pre-present sila sa Martes na hired assassin. That's the only way na makapuntos ang prosecution. Kailan kung ang sasabihin ni Attorney Milvin Matibag, ang NBI Director, parehas lang sa sinabi ni Lotok at ni Kalilong, wala na, game over. Agree ako sa sinabi ni Attorney Nel Tupas, lead prosecutor panahon ng impeachment ni Sergio Corona, na among the 4 articles of impeachment, ang pinakamahina ay itong grave threat. Kaya nagtataka si Attorney Tupas, bakit inuna ang grave threat? Dapat daw ang inuna yung pinakamalakas. So anong pinakamalakas? Either ill-gotten wealth or yung confidential funds na issue. Narinig ko sa Attorney Edward Checo, inuna daw nila itong grave threat dahil may ebidensya silang hawak. Ano yung ebidensya? Yung video ni BP Sara. Yun lang. Kaya lang, kung yun lang, wala nang iba, ito may mahinang ebidensya. Kasi yung video na yun na nagsasalita si BP Sara na nagbabanta, it will not prove a point na, kasi conditional threat yung sinasabi niya na pag mamamatay ako, saka lang mangyayari din na mamamatay sila. So, namatay na ba si BP Sara? Wala naman, buhay siya. Ibig sabihin, walang silbi. Stupid yung kanyang threat. Stupid. Yan ang description ni Congressman Edgar Erese. Stupid ang threat. It was born out of anger. Kaya mas tanga, sabi ni Congressman Erese, mas tanga ang mga taong naniniwala sa threat na ito. So yung prosecution, tanga. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Lacson, legitimate ang 4 times paglobo ng aking yaman. Iginiit ni Senator Ping Lacson na lehitimo aniya ang mahigit 4 na beses na paglaki ng kanyang net worth, kasunod ng mga paratang ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, mula 58.7 million noong 2022 ay naging 244.9 million noong 2025 ang kanyang net worth dahil sa lehitimo umanong real estate deals at iba pang negosyo matapos siyang umalis sa Senado. Hindi nagdoble ang net worth sa Saleenco in 2025 compared to 2022 when I left the Senate. Actually, more than 4 times an increase. 244 million compared to 58 million in 2022. Totoo nga naman, nag times 4. 58 million naging 244. Whatever money I have, sabi niya, I definitely earned legitimately through some real estate deals and other legitimate businesses with 2 other business partners as a private and the individual, and I paid 10.5 million and 2.8 million respectively as reflected in my income tax return. So ito ngayon yung mainit na bangayan between Senator Cayetano and Lacson. Kasi nga, ang issue ngayon sa impeachment court is i-open ba nila ang mga tax record ni BP Sara. Siguro nagkaukos na sila sa impeachment court. Baka ito, opinion ko lang baka sa kaukos lumalabas na majority, of course yung 13 gusto nilang ma-open yung tax records, yung 8 na minority ayaw. Kaya nakapagsabi ni Senator Cayetano, nakapag-post, so kung gayon,
pwede na bang i-open din na rin natin ang mga tax records ni Senator Tulfo? Kasi di ba si Senator Erwin Tulfo, naging 400 million yung kanyang net worth? Sabi niya, legitimate daw yun. Kita daw niya yun as media man or journalist. O itong si Lacson naman, inaamin niya, nag times 4. Kaya sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na kung i-open natin ang records, stock records ni BP Sara, baka pwedeng i-open na lang din lahat. Ako, pabor ako niyan. Bakit si BP Sara lang ang tinatarget ng unexplained wealth? Bakit si BP Sara lang ang tinatarget ng kanyang confidential funds? Bakit si BP Sara lang ang sinacharge sa kanya kahit nung hindi pa siya vice president, kahit vice mayor pa siya, hinahanapan na siya ng tax records? Diba dapat kung tax record ang ill-gotten wealth, unexplained wealth ang inano, ang tignan lang itong vice president niya. Yang gusto ng prosecution, kahit nung 2007, vice mayor pa siya by the time, gusto na nilang ipalabas. Kaya ito yung mainit na debate ngayon. Sa Lunes, bukas, sa impeachment deliberate trial, baka ito ng pagbutuhan kung ilalabas, i-open na ba yung tax record ni BP Sara. Kaya yan po ang punot dulo ng bangayan, excuse me ni Senator Cayetano at Senator Lacson. So, maniwala ba kayo na legitimate itong yaman ni Senator Lacson? O kayo nang bahala. Basa tayo sa mga comments Hehehe, ang lakas ng negosyo pag nasa politika. Sabi niya, yes po, legit talaga ang maleta. Kawatan, Pinky, baka may galing sa maleta dyan. Ano kaya ang negosyo nito? Halata, nasa government kasi. Legit kasi ang malita, kaya tumubo. Wag kami. Pag siya legit, pag yung kalaban nila hindi pwede, hi, Pinky. Pag si Pinky, legit. Haha, ano siguro negosyo nito? Semento, tanungin mo si Paildon. Grabe ang bilis. Sana all ping. Buaya, kawatan sa Senado. Alam na. Si Master Lowbender kaya. Yan, kini-question din si Lowbender. Basta nabasa ko yung post ni Senator Cayetano na kung pwede, i-open na rin ang mga records. Inuna pa nga niya si Tulfo Erwin, bago itong si Lacson. At ngayon, Ramirez back si Lacson. Meron pa nga isang post ni Senator Lacson nakakabahala, na marami na daw nagprepresenta mga testigo na magpapatunay sa mga kasalanan ni Alan Peter Cayetano at kinukumpile niya mga ebidensya para mailagay daw sa dapat kalagyan ni Senator Alan na doon sa Quezon City Payatas Jail. Yun. So lumalabas na ng kanilang selective justice. Inuna si Jinggoy, sinunod si Marcoleta, isunod nila si Alan Peter Cayetano. After Alan Peter, sino kaya? Senator Pia, Amy Marcos. Sige, ubusin nyo kung kaya nyo ubusin. But the fact remains, kahit ubusin nila yung minority senators, hindi pa rin nila makonvict si VP Sara sa impeachment trial dahil kulang sila ng 16 votes.